Sa iba namang mga balita, sasampa na ng kasong administratibo ang 20 pulis na sangkot sa madungong operasyon sa Timonan, Quezon. Kung inyo matatandaan, 13 ang napatay roon. Sa pakakalatag pa lang daw kasi ng checkpoint, nakitaan na sila ng mga paglabag. Nakatutok si Ian Cruz. Sa usapin pa lang ng inilatag na checkpoint sa Timonan, Quezon, may mga nakita na raw paglabag tulad ng jurisdiksyon. Ang unang checkpoint, sakop daw ng Plaridel, Quezon. Pero mga pulis at Timonan ang nagmando. Hindi rin daw nasunod ang prescribed uniform ng mga pulis, maging ang alituntunin na dapat ay may marked vehicle sa mga checkpoint. Kaya ang 20 pulis na may kinalaman umano sa sinasabing shootout sa Timonan, sasampahan ng kasong administratibo ng Internal Affairs Service ng PNP. Restricted sila sa headquarters, kaya di rin muna pwedeng magbigay ng pahayag. Yung charges na yan ay violations of our police operational procedures. This is an administrative case. So lahat po sila nag-violate. So ito po yung very obvious violations na nakita na natin. So we are now charging them. Pero hindi pa kasama sa maharap sa reklamo sina dating Calabarzon Regional Director Chief Superintendent James Melad at dating Quezon Provincial Director Senior Superintendent Valeriano De Leon. If the case will be approved by the Office of the President, ganun din po mangyayari sa kanila. Si Superintendent Hansel Marantan sa PNP General Hospital Dumiretso ngayong hapon para masuri. Doon muna mananatili si Marantan matapos makalabas ng private hospital dahil sa tinamong tama ng bala sa insidente sa Timonan. Dumating siya na naka-private vehicle. Mag-isa siya? Hindi ho. May kasama naman siya nung kamag-anak. Pero voluntary ba siya? Oo, walk-in siya. Bukod sa administratibo, maaari pa raw madagdagan ang kakaharaping kaso ng mga operatiba. Yung investigation na is still ongoing. At saka kung ano pa yung ma-identify pang mga offenses, depende po sa takbo ng investigation. So initial pa lang ko yun sa amin. Ian Cruz, Nakatuto, 24 Oras.